daan na matuwid, laging nasa ng aking puso't isip. Sa daang mabuti, nawa ako'y maihatid. Ang banal na daan, aking inaasam-asam. Ang mabuting daan, hangad kong makamtan. Kaya't ako'y gabayan at huwag nawang pabayaan ang tagapagligtas. Sana'y aking masumpungan upang ang mabuting daan ay aking malakaran. Oh Lord Jesus, please guide me with your Holy Spirit. Please lead me. Sa'yo, Jesus, alam ko you can lead and guide me. Because God works in you for me. Oh Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you for me. Lumiliwanag na araw, nais kong sa puso ko'y maikintan. Ang dalisay na aral, turuan mo akong magmahal. Kaya't Panginoon, Please guide me. Yes, Holy Spirit, sa ngalan ni Jesus, please lead me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you. Oh, Holy Spirit, please lead me. Yes, Holy Spirit, please guide me. Sa'yo, Jesus, alam kong you can lead and guide me. Because God works in you for me. Sa mabuting daan, ayoko nang mahiwalay sa daan ng katotohan. Nais kong manahan sa daan ng katuwiran. Nasa ng puso ko naway pakinggan. Kaya Jesus, yes Lord Jesus, please lead and guide me. Because God works in you for me. Kaya Jesus, with your Holy Spirit, Please lead and guide me. because God works in you for me. Salamat sa Diyos sa isang mabuting pastor. Salamat sa'yo, Ama, sa iyong anak at tagapagligtas na si Jesus.
sa isang mabuting daan, sa mabuting daan. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kapatid, sa lahat ng ating mga ka-Bible study. Tayo po ay medyo na-delay ng kaunti dahil nga po sa ating naging programa sa pasalamat at yung ating lunch break. Tayo po ngayon ay nasa YouTube Live na. Sa Facebook Live po ay meron pong problema sa Facebook at hindi po tayo makapasok. Kaya dito po muna tayo mga kapatid, mga ka-Bible study sa ating YouTube channel. Sa mga bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, Brother Willie Santiago, kung pwede po na kayo po yung mag-subscribe, paki-like and share ang ating mga videos, paki-click ang notification bell, nang palagi po tayong mabigyan ng notification pagka tayo po ay mayroong live streaming at meron tayong mga bagong upload na videos. Ito po ay tuwing linggo, alas 9 ng umaga. At kapag naman po Martes at Huwebes, alas 9 ng gabi. Ngayon po dahil tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos, church anniversary po natin, kaya po tayo ngayon ay meron po ngayon sa hapon. Kanina pong alas 9 ng umaga, start po tayo ng ating paksa. Pinagpatuloy po natin yung ating paksa, ang mga patay na hindi na muling mabubuhay pa ayon sa Biblia. Mag-review lang tayo sandali para alam nung mga kasama natin ngayong hapon yung ating tinatalakay. Napag-aralan na po natin na sa Biblia, dalawang klase ang patay. Isang spiritual na patay at isang physical na patay. Yun yung sinabi ni Jesus Christ, ilibing ng patay ang kanyang sariling patay. Bakit po patay spiritually? Dahil sa kasalanan, hiwalay sa Diyos, walang relasyon sa Diyos, walang kaugnayan sa Diyos, kaya patay spiritually. Patay sa espiritu. Ngayon, meron namang patay physically. Patay sa physical niyang katawan. Yun nga po yung wala ng buhay. Yun nga po yung dapat ng ilibing. Ngayon, para po itong mga patay spiritually ay mabuhay, kailangan pong sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Pagka sumampalataya ang tao kay Jesus Christ, siya po'y mabubuhay spiritually. Gaya po ng nangyari sa mga taga-Epeso, Epeso 2:5,8. Nang sila'y sumampalataya kay Jesus Christ, naranasan po nila yung sila'y muling mabuhay. At pagka ang isang tao po ay na kay Jesus Christ na, meron na po siyang kaligtasan, meron na pong buhay na walang hanggan. Hindi na po hahatulan pa, hindi na mapaparusahan yung mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang patunay po na tayo po'y may kaligtasan na, meron na tayong buhay na walang hanggan at hindi na po tayo hahatulan na maparusahan, yung mabuting gawa, makikita po yan na resulta ng ating kaligtasan. Amen. Ang mabuting gawa ang ebidensya na tayo po ay mga naligtas na. Ngayon, yun naman pong mga namatay physically, para sila mabuhay na muli, ang kailangan po ang Panginoong Hesukristo. Meron tayong nabasa na mga patay na binuhay ni Jesus Christ. Yun pong anak noong isang nanay.
yung binata niyang anak, bugtong na anak yun, nag-iisa, nasa lubong ni Jesus Christ yung libing noon. Nung hawakan ng Panginoong Hesus yung kabaong at sabihan yung patay, nabuhay po iyon. Pagkabuhay na mag-uli na physical, pero pansamantala, temporary. Tapos yung isa pang binuhay ni Jesus Christ, yun namang dalaga, yung anak na babae nung isang pinuno, si Jairo. Yun po, kamamatay lang nun. Nung puntahan ni Jesus Christ sa bahay, yun po'y nabuhay muli. Physically, kaya lang temporary. Dahil namatay din uli iyon. Tapos, yung isa pang binuhay ng Panginoon, nasa libingan na mismo, 4 na araw, si Lazaro. Nabuhay na mag-uli physically, pero temporary lang. Kasi, namatay lahat sila. Yung mga nakaranas ng muling pagkabuhay physically sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Ngayon, si Jesus Christ, namatay po sa krus, tama po. Muling nabuhay, pero hindi na muling nakaranas ng kamatayan. Ang pagkabuhay na maguli ng Panginoong Yesus, yun po yung permanent. Amen. Yung mga nasa online, sa YouTube Live, may 22 sa YouTube Live na mga ka-Bible study tayo. Permanente po yung kay Jesus Christ na pagkabuhay na maguli. Yan po yung para sa ating mga sumasampalataya. Pagka yung aking magandang pamangkin sa lubungin, yan, meron na pala sumalubong. Good afternoon sa aking pamangkin. Yung mga Kristiyano po na makakasama sa rapture, mga kapatid, tayo ba'y sumasampalataya kay Jesus Christ? Sumasampalataya po ba tayo kay Jesus Christ? Tayo po ba'y makakasama sa rapture? Ayan, pagka tayo po'y sumasampalataya, mga Kristiyano, kasama tayo sa rapture. Kung mamamatay sa aking paghihintay, bubuhayin niya sa huling araw. Ayan, mga kapatid, hindi ako kontra sa kanta na yon. Tingnan niyo ako, pagkatama naman, okay sa akin. Si Brad Eli nagletra ng kanta, pero okay sa akin, kasi biblical naman yun. Oo. Ganon si Brother Willie, basta tama naman at biblical, okay sa akin yon. Ngayon, sa mga sumasampalatayang Kristiyano, mamatay man ang Kristiyano, sa rapture bubuhayin maguli ang Kristiyano. Yung mga buhay na daratnan, sabay-sabay pong irarapture para sa lubungin ng Panginoon sa hangin. Ngayon, ano purpose? Bakit bubuhayin maguli yung mga namatay na sumasampalataya? Kasi may 1,000 years ng paghahari ang Panginoong Jesucristo. Lahat ng mabubuhay na maguli bago ang 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo dito sa lupa, makakasama niya sa paghahari doon po sa 1,000 taon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon mga kapatid, paglipas ng 1,000 taon ng paghahari ng Panginoon, meron uling mabubuhay. Sila naman yung mga hindi sumampalataya kay Jesus Christ. Sila naman yung mga patay na nakita sa Apokalipsis 20:12 hanggang 15, nakatayo sa harapan ng luklukang maputi. Hinatulan, ayon sa mga nasusulat doon sa mga aklat, ayon sa kanilang mga gawa. Pagka yung mga pangalan nila wala sa aklat ng buhay, doon sila ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, ano dapat nating maintindihan dito mga kapatid, mga ka-Bible study? Lahat ng tao bubuhayin mag-uli. Amen. Sumasampalataya at hindi sumasampalataya, bubuhayin uli. Physically. Amen. Sabi ni Jesus Christ, Juan 5:28-29,
Basahin ko po ang talatang sinabi ng ating Panginoong Heso Kristo, huwag ninyong ipanggilalas ito. Sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nangasalibingan ay makaririnig ng kanyang tinig at magsisilabas. Ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli sa buhay, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay na maguli sa paghatol. Mga kapatid, dalawang klase po ang pagkabuhay na maguli. Yun nga pong para sa mga sumasampalataya kay Jesus Christ, yun nga po yung bago mag-start ang 1,000 taon ng kanyang paghahari. Ngayon, meron pang isang pagkabuhay na maguli after 1,000 years para naman sa mga hindi sumasampalataya. Mabubuhay sila after 1,000 years at para sila iharap sa luklukang maputi at para naman maibulid sa dagat-dagatang apoy. Ngayon, ang ating paksa, mga kapatid, may mga patay na hindi na muling mabubuhay. Isayas 26:14. Basahin po natin. Mga patay na sila at hindi na mabubuhay. Sapagkat pinarusahan mo at winasak na ganap, hindi na sila maaalaala kailanman. Mga kapatid, ito ngayon ang ating lulutasin. Ready na po ba kayo? Ang ating mga kapatid sa online, ang mga ka-Bible study, ready na po ba? Yung mga narito po sa ating bahay-sambahan, kayo po ba'y gising na? Gising? Pakitapik yung katabi. Hoy, gising lang. Kasi pagka talagang ganitong oras, ano po? At lalo't kayo galing sa pananghalian, talagang diyan ka makakaramdam ng masarap na umidlip no? Pakipigilan nyo lang ang inyong mga antok, ang inyong mga idlip. At may kape naman tayo dyan. Pwede kayong magkape. Sige, umpisahan ko na po itong ating lundo ng paksa. Yung mga patay na tinutukoy ng propeta Isaias na hindi na muling mabubuhay pa, sino sila? Basa dito po sa isang talata ng Isaias. Sa Tagalog po muna 24:16, magandang balita Biblia. 26:14. Mga patay na sila at hindi na mabubuhay. Mga kapatid, yung binasa natin yung saling Tagalog. Magandang balita Biblia. 26:14. Mga patay na sila at hindi na mabubuhay. Ngayon, sino po ba itong mga patay na ito na hindi na muling mabubuhay? May idea po ba kayo, mga kapatid? Kung wala, sabihin nyo, sirit. Ayan, para mabilis tayo. Radwili, sirit na po. Para dire-diretso na. Eto, mga kapatid. Binasa natin sa Bibliang Tagalog, ang nakasulat po, mga patay. Mga patay na sila at hindi na mabubuhay. Ngayon, dahil po ang Biblia naman po, mga kapatid, ay hindi naman talaga sinulat sa Tagalog. Yan po ang original na wikang ginamit sa matandang tipan ng mga aklat ay Hebreo. Hebrew, mga kapatid. Yung salitang patay sa Tagalog, noong ilagay sa English translation ay dead. Noong tingnan po natin sa original Hebrew, ang nakasulat po, mga kapatid, ay Rephaim. Rephaim. Pwede nating isulat yung Rephaim. Ngayon, nung tingnan na po natin, mga kapatid,
yung kahulugan ng Rephaim sa Ebreo, ayan, ipakita na natin. Meron pong mga English translations, mga kapatid, ginamit nila mismo yung salitang original na Rephaim. Pakita natin. Young's literal translation, dead. Din po yan sa English, dead. Nung isali sa Tagalog, patay. Pero sa Ebreo, Rephaim ang salitang ginamit. Dito po sa Complete Jewish Bible, they are dead, they won't live again. They are Rephaim, they won't rise. Ayan, nakikita niyo po ba mga kapatid? Dito po sa ating mga dumadalo sa ating bahay-sambahan, pakisabi nyo nga po yung salitang Rephaim. Yan, para hindi kayo antukin. Rephaim. Ayun. Yan po yung original na salita na ginamit. Rephaim. Ngayon, yung Rephaim na yan, meron po yung katumbas na salita sa English pa rin, mga kapatid. Ang kahulugan po ng Rephaim ay giants. 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 Higante. Ayan. Puntahan po natin yung mga English translations na ibinigay po nila yung kahulugan ng Rephaim sa salitang Ebreo. Sa Wycliffe Bible, they that die live not, and giants rise not again. Douay Rheims Bible, let not the dead live, let not the giants rise again. Catholic Public Domain Version, let not the dead live, let not the giants rise up again. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga patay na binabanggit ng propeta Isaias na hindi na muling mabubuhay, sino po sila? Sila po yung mga Rephaim o mga giants o higante. Amen. Lahat ng tao, sumasampalataya at hindi sumasampalataya, mabubuhay muli. Amen. Pero merong mga patay na hindi na muling mabubuhay pa. Sino sila? Yung mga Rephaim, yung mga giants, mga higante. Tanong, nasaan na yung mga patay na yan na binabanggit ng propeta Isaias na mga Rephaim o mga giants? Nasaan na sila? Sa Isaias 14:9. Sa Tagalog muna natin basahin. Ang Seol mula sa ibaba ay nakikilos sa iyo upang salubungin ka sa iyong pagdating. Nangapupukaw ang mga patay dahil sa iyo. Sa makatwid bagay ang lahat na pinakapangulo sa lupa. Nagsitindig mula sa kanilang mga luklukan ng lahat ng hari ng mga bansa. Mga kapatid, mga ka-Bible study, pag hinanap natin yung mga Rephaim, yung mga giants, kasi mga namatay na sila. Nasaan sila? Nasa Seol. Ang Seol, Hebreo yung salita na yan. Hebrew, yung Seol. Sa Greek, yan po yung Hades. Yan ang hell sa English. Yan ang impyerno. Daigdig ng mga patay sa Tagalog. Nakikinig po ang mga nasa online. Pakita mo naman sa akin yung mga nasa YouTube live. Kung ano reaction ng mga nasa YouTube live. Mga kapatid, dito sa ating bahay-sambahan, nakakasunod po ba kayo? Yun palang mga patay na hindi na muling mabubuhay pa.
Sila yung mga Rephaim na mga giants, na mga higante. Nung sila mamatay, napunta na sila sa Seol, sa Hades, sa impyerno. Ayan, opo, gising na gising. Sabi ni Brad Julius. Nelson Capi, ayan. Rose Ann Rivera, okay na po. Ayan, mga kapatid, ganito po, para makaintindihan lang natin, ha? Lahat ng tao, bubuhaying mag-uli. Mabuti at masama, sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Pero merong mga patay na hindi na muling mabubuhay. Kumbaga, sila exempted na sa pagkabuhay na maguli. Sino po yung mga exempted na yan? Yung mga Rephaim, o mga giants, o mga higante. O ngayon, meron pa tayong mababasang patunay sa Biblia na pagka sinabing Rephaim, yan nga ay higante, yan nga ay giant. Basahin natin. 3:11 ng Deuteronomio. Ito po, mga kapatid, ang pinapakilalang Rephaim na higante. Sapagkat si Og lamang na hari sa Basan ang nalalabi sa natira sa mga Rephaim. Mga kapatid, panahon na po ito ni Moises. Nung sila'y makalabas na sa Egypt, naglalakbay papunta sa Promised Land. Ngayon, meron silang kinalaban sila Moises na hari sa Basan. Ang pangalan ni si Og, Haring Og. Ang sabi, si Haring Og, siya na lamang yung nalalabi sa natira sa mga Rephaim. Narito ang kanyang higaan ay higaang bakal. Wala ba ito sa rabat ng mga anak ni Amon? 9 na siko ang haba niyaon at 4 na siko ang luwang niyaon ayon sa siko ng isang lalaki. Mga kapatid, mga ka-Bible study sa online, ang binasa natin, yung higaan nitong Haring Og, higaang bakal. Ano sukat? 9 na siko ang haba, 4 na siko ang luwang, ayon sa siko ng isang lalaki. Mga kapatid na nakikinig, na-imagine nyo na kung gaano kalaki yung higaang bakal nitong si Haring Og. Sinners ko po, mga kapatid, pagka ang pag-uusapan ay yung inches na, no? Ang kanyang higaan ay 13 feet and 6 inches. 13 feet. 1-3. 13 feet. 13 feet. 13 piye. Tama ka, Pedeng? Piye. 13 feet and 6 inches yung higaan. Ngayon, sa estimate ng mga Bible scholars, itong si Haring Og, yung kanyang higaan ay 13 feet. Siya ay mas mababa sa 13 feet. Pwede siyang mula 9 feet hanggang 12 feet. Yun ang kanyang estimated height. Di higanti nga talaga. Amen. Meron po bang mga nabuhay na mga higante noon sa lupa? Meron. Tandaan natin, ito ay sa panahon na ng Israel. Kay Moises na ito. Mga kapatid, mga ka-Bible study sa online, sila yung mga hindi na muling bubuhayin. Ang mga Rephaim o mga giants o mga higante. Gaya po nitong si Haring Og. Kaya si Haring Og, ang posible niyang
taas ay 9 feet to 12 feet. Di po ba ngayon, sa panahon nating ito, sa basketball lang, sa NBA, sino yung pinakamataas? Anong height yon? Sige nga, paki-search nga sa mga, di ba nung nakaraan lang dito sa PBA, yung important talk and text, si Ball, di ba 7'3" yon? Di ba? Mataas na yon. 7'5" ang pinakamataas. Oo. Itong si Haring Og ay nasa 9 feet hanggang 12 feet ang estimate sa kanya. Kasi yung kanyang higaan ay ganun kahaba, 13 feet and 6 inches. Ngayon, mga kapatid, anong katunayan sa Biblia na talagang noong mga panahong nakaraan, may mga nabuhay na mga higante. At marami sila. Basa, 2:20 po ng Deuteronomio. Ito po ang ating mababasa. Yaon man ay ibinilang sa lupain ng mga Rephaim. Ang mga Rephaim ang tumatahan doon noong una. Ngunit tinawag na mga Zomzomeo ng mga Amonita. Mga kapatid, may binanggit po rito na lupain ng mga Rephaim. Land of the giants. Amen. Ang nakatira dyan ay mga higante. Mga nasa YouTube Live, ano ang sinasabi ng mga nasa YouTube Live? Grabe po, napakalaki niyan. Ano po kaya kinakain niyan? Ngayon, mga kapatid, kaya ako binibigang diin, ito po'y sa panahon ni Moises. Panahon ni Moises nang sila naglalakbay papunta sa lupang pangako. May mga nasa lubong silang mga higante, nilabanan pa nila. Si Josue, ganun din, lumaban din sa mga higante. Kaya lang, si Josue, nung labanan niya ang mga higante, hindi niya naubos lahat. May mga natira pa. At yung mga natirang mga higante, nakarating sa iba't ibang lugar. Yung isang lugar na napuntahan, yung lupain ng Gat. Lupain ng Gat. Kung saan si Goliath, doon naman po siya nanirahan, mga kapatid. Yung nakalaban ni David, si Goliath. Basahin natin. Na si Goliath ay lahi ng Rephaim. Basahin natin, kaya nga higante rin si Goliath Unang Samuel 17:4. Basahin po natin, mga kapatid, sa NIV. A champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp. His height was 6 cubits and a span. Ayan po, mga kapatid, mga Bible study. Sa Tagalog Biblia, basahin nga natin yung pagpapakilala tungkol sa higante na ito na si Goliath. At lumabas ang isang bayani sa kampamento ng mga Pilisteo na nagngangalang Goliath, taga Gat, na ang taas ay 6 na siko at 1 dangkal. Mga kapatid, itong si Goliath, taga Gat. Ngayon, yung mga taga Gat, lupain ng Gat, na mga higante, sila po ang lahi na pinagmulan nila ay yung Rephaim.
Anong patunay natin? Sa unang Kronika 24 hanggang 8. Basahin natin sa NIV version, English. In the course of time, war broke out with the Philistines at Gezer. At that time, Sibbecai, the Hushite, killed Sippai, one of the descendants of the Rephites, and the Philistines were subjugated. In another battle with the Philistines, Elhanan, son of Jair, killed Lami, the brother of Goliath, the Gittite, who had a spear with a shaft like a weaver's rod. In still another battle, which took place at Gath, there was a huge man with 6 fingers on each hand and 6 toes on each foot, 24 in all. He also was descended from Rapa. Ayan po mga kapatid, mga ka-Bible study, ang binasa natin, yung mga higante na nagmula sa Gath, si Goliath at ang kanyang mga kapatid. Ayon po sa binasa natin, sila po ay descended from Rapa. Rapaim. Mga higante sila sa panahon ng Israel. Amen. Sa mga nandiyan sa online, amen po ba? Sang-ayon po ba kayo? Ang mga patay na hindi na muling mabubuhay pa, sino sila? Yung mga higante. Yung mga nabuhay na mga higante dito sa lupa na naging mga kaaway pa ng Israel. Kalaban sila ng Israel, mga kapatid. Nagkakaintindihan po. Si Goliath, di ba, siya nga itinalo ni David. Lapastangan si Goliath sa Diyos ng Israel. Nilalapastangan niya ang Diyos ng Israel. Kaya nung marinig ni David, dilabanan niya. Tama po. O ngayon, yung mga higante na yan, Brother Willie, paano nagkaroon ng higante? Ano dahilan at lumitaw ang mga higante dito sa lupa, mga kapatid? Meron na kayong idea? Sa panahon po ni Moises, meron ng mga higante. Nakalaban ng Israel, nakalaban ni Haring David. Yung mga kapatid na higante ni Goliath, nilabanan din ng Israel, pinatay din sila. Ngayon, pagka ating uugatin sa Biblia, ang pinagmula ng mga higante, saan sila nagmula? Paano nagkaroon ng mga higante sa lupa? Basa. Genesis, Kapitulo 6, 1, patuloy. At nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mga kaanak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao. At sila'y nangagsikuha ng kani-kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipagpunyagi sa tao magpakailanman, sapagkat siya may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yaon. At pagkatapos din naman na makasiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng mga tao at mga kaanak sila sa kanila. Ang mga ito rin ang naging makapangyarihan ng unang panahon na mga lalaking bantog. Mga kapatid, mga ka-Bible study, pagka ating inugat ang origin, ang pinagbulan ng mga higante sa lupa, saan sila nagmula? May binabanggit po na mga anak ng Diyos.
kumuha ng mga asawang babae dito sa lupa. At dahil doon sa pagsasama na yon ng mga anak ng Diyos at ng mga kinuha nilang asawang babae, ang ipinanganak po'y mga higante. Giants. Sa Hebreo, Nephilim. Ang tawag, Nephilim. Yung salitang Nephilim, yan po yung tawag sa mga giants bago po bumaha sa panahon ni Noe. Nephilim sila. Dahil sa pag-aasawa ng mga anak ng Diyos. Tanong, sino po yung mga anak ng Diyos na tinutukoy dyan? Na nag-asawa sa mga babae. O, basahin natin sa Job 38:7. Yung mga salin natin na babasahin na. Doon muna sa Tagalog na salin bago natin puntahan yung mga translation na yan. Ito po mga kapatid, yung mga anak ng Diyos. Nang magsiawit na magkakasama ang mga bituing pang-umaga at ang lahat ng mga anak ng Diyos ay naghihiyawan sa kagalakan. Mga kapatid, nakikinig po. Nung likhain ng Diyos ang lupa, ang mundo, mayroon po palang mga anak ng Diyos naghihiyawan sa kagalakan. Nasaksihan ng mga anak ng Diyos ang paglikha dito sa mundo. Tuwan-tuwa sila, yung mga anak ng Diyos. Sino po yung mga anak ng Diyos na yon? Basahin natin yung ang salita ng Diyos na Biblia, na salin, habang sama-samang umaawit ang mga bituin sa umaga at nagsisigawan sa tuwa ang lahat ng anghel. Mga kapatid, mga ka-Bible study, yung mga anak ng Diyos na nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao, sino po sila? Mga anghel. Ngayon, hindi lahat ng anghel ay sa Diyos, mga kapatid. Mayroong mga anghel ng dyablo. Kumampi sa dyablo, kumampi kay Lucifer nang magrebelde sa Diyos. Tama po. Meron siyang nakakampi na mga anghel. 1/3 ang bilang nila na mga nagrebelde sa Diyos. Nung sila magrebelde sa Diyos, sila po'y naging mga fallen angels. Ngayon, itong mga anak ng Diyos na mga anghel, sila po yung mga nag-asawa sa mga anak na babae ng mga tao na yung ipinanganak ay mga higante. Kasi tao saka anghel ang ipinanganak, hindi mo matawag na tao. Hindi mo matawag na anghel. Hello? Mga kapatid, nagigising po ba tayo? Lahat ng tao, bubuhayin muli. Sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Mabuti at masama na tao, bubuhayin muli. Tama po. Pero may mga patay na hindi na muling bubuhayin. Bakit? Hindi naman kasi tao yun eh. Dahil bunga ng pagsasama ng anghel at ng tao. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ang bubuhayin lang, yung mga tao. Tama po. Yung totoong tao. Ito kasi produkto ng anghel at tao. Hybrid. Ayan, hybrid. Anong patunay sa Biblia na talagang itong mga anghel na ito, na mga nagkasala, mga fallen angels, kaya nga sila'y, kinulong ng Panginoong Diyos dahil dyan sa kasalanan nilang ginawa. Basa.
Sa ikalawang Pedro 2:4, ito po nakasulat, sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel nang magkasala ang mga yaon, kundi sila ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghuhukom. Mga kapatid, may mga anghel na nagkasala, tama po, mga nagrebelde sa Diyos. Pero hindi lahat ay nakakulong. Si Satanas, rebelde yan, tama po. Pero hindi nakakulong. Sige po, pag-isipan natin mga kapatid. Di ba sabi ng Apostol Pedro, ang dyablo, gaya ng leon, gumagala, humahanap ng masisila niya. Eh di hindi nakakulong ang dyablo. Gumagala nga eh. Tama po. Pero may binabanggit si Pedro din na mga anghel nang magkasala, hindi pinatawad ng Diyos. Kinulong upang ilaan sa paghuhukom. Nasaan ang mga anghel na nagkasalang ito? Nasa kulungan. Bakit nakakulong? Kasi mabigat ang ginawang kasalanan. Amen. Amen po ba? Ano po yung kasalanang ginawa ng mga anghel na ito na nilagay ng Diyos sa kulungan? Basa sa Judas 1:6-7. Ito po nakasulat. At ang mga anghel na hindi nangag-ingat ng kanilang sariling pamunuan, kundi iniwan ng kanilang sariling tahanan, ay iniingatan niya sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Mga kapatid, pinapatunayan ni Judas na mayroong mga anghel na hindi nag-ingat ng kanilang sariling pamunuan. Iniwan ng kanilang sariling tahanan. Ano nangyari? Iniingatan ng Diyos sa mga tanikalang walang hanggan sa paghuhukom sa dakilang araw. Ano ang kasalanan ng mga anghel na ito? Sa 7. Gayon din ang Sodoma at Gomora. At ang mga bayang nasa palibot ng mga ito, na dahil sa pagpapakabuyo, sa pakikiapid, at sa pagsunod sa ibang laman, ay inilagay na pinakahalimbawa na sila'y nagbabata ng parusang apoy na walang hanggan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano kasalanan ng mga anghel? Yung mga fallen angels? Kagaya din nung sa Sodoma at Gomora, sa pakikiapid? Ano po? Yung sexual immorality. Yung mga taga Sodoma at Gomora, ang ginagawa ng mga nandoon, yung lalaki nakikipagtalik sa kapwa lalaki. Yung babae, ganun din sa kapwa babae. Yung mga fallen angels, yun ang kasalanan, yung kagaya ng mga taga Sodoma at Gomora. Sila'y mga anghel, ano ginawa? Dahil sila'y mga rebelde, kumuha ng mga asawang babae. At nagkaanak sila. Ang ipinanganak ay mga higante. Ngayon, mga kapatid, mga ka-Bible study, noong nandyan na yung mga higante na yan, anak ng mga fallen angels, ano ang naging pasya ng Diyos? Dahil nandyan yung mga higante, dumami na sila. Basa, Genesis 6:5-7. Basahin natin. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Ano ang masamang naidulot ng pag-aasawa ng mga fallen angels sa mga babae? Nagkaanak sila ng mga higante. Ang nangyari po ay naging mabigat ang kasamaan ng tao dito sa lupa. Matindi ng kasamaan ang nangyayari sa lupa. Ano ang naging pasya ng Diyos? Tuloy ang basa.
at nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisihan ko na aking nilalang sila. Yun ang sabi ng Diyos. Lilipulin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa. Kasama rin yung mga hayop, yung mga umuusad, pati mga ibon. Kaya ano po ang ginamit ng Diyos para malipo lahat ng may buhay dito sa lupa? 17. At ako narito. Ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabong ng lupa upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. At ang lahat na nasa lupa ay mga mamatay. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano pa siya ng Diyos para lipulin lahat ng mga masasama dito sa lupa? Ang kanyang pasya, magpadagsa ng baha. Ito po mga kapatid yung baha sa panahon ni Noe. Kaya po bumaha ng global flood, baha sa buong mundo para lipulin lahat ng narito sa ibabaw ng lupa. Natira lamang itong si Noe at ang kanyang pamilya. Bali, 8 sila. Sumakay sa daong para maligtas sa pagkalunod sa bahang gunaw na yan. Amen! Ngayon, lahat ay namatay sa bahang gunaw sa panahon ni Noe. Tama po. Lahat ng masama, kasama lahat ng mga higante. Amen. Yung mga nasa online, pwede bang makita ang nasa online? Yung mga narito po sa bahay-sambahan, makinig. May itatanong po ako. Lahat ay namatay sa baha nang magpadagsa ang Diyos ng baha sa panahon ni Noe. Nalunod sa baha lahat ng may hiningan ng buhay. Kasama lahat ng mga higante. Amen. Tanong, bakit sa panahon ng Israel may higante uli? Nakikinig po ang mga nasa online. Pinatay na pala lahat ng higante sa baha sa panahon ni Noe. Bakit naman nang alisin na ang Israel sa Egypt, naglalakbay na sila sa ilang, papunta sa Promised Land, itong sina Moises at Josue, maging si Haring David, meron pang nakalaban na mga higante. Ayan, excited na po malaman. Matagal na po ako nanonood ng mga documentary, hindi po nila nasagot yung tanong na yan. Higanting natira. Wala namang natira. Patay nga lahat eh. Sirit, bro, Billy. Sirit na raw. Alam niyo po si Brad Eli, noong nabubuhay pa siya, minsan na pong natanong sa kanya yan. Kaya lang sumagot lang si Brad Eli ng yung makasagot lang. Hindi ho kinuha sa Biblia dahilan. Sabi ni Brad Eli, pwedeng sa kinakain. Di ba? Kaya tumangkad sila ng matangkad. Di ba? Ganun lang si Brad Eli sumagot. Hindi binatay sa Biblia.
Ngayon, 62 na ang nasa YouTube live. Mas marami kaysa kanina, no? 62 na. Ayan, sana marami pang marating ng ating topic na ito. Ngayon, nalipol sa baha sa panahon ni Noe. Lahat ng masasama. Tama po. Lahat ng mga nabubuhay sa ibabaw ng lupa, nalipol na lahat. Si Noe at yung kanyang pamilya, kasama ng mga hayop na sumakay sa daong, ang mga naligtas sa baha. Tama po. Bakit nga nagkaroon ng uli ng mga higante? Sa panahon na ng Israel ito. Ano ang dahilan ng pagkakaroon ng mga higante pagkatapos ng bahang gunaw sa panahon ni Noe? Bakit may Goliath na nakaharap pa si David? Kung lahat ng higante nalipol na sa baha sa panahon ni Noe. 2:30 na mga kapatid. Gusto nyo ba mag-break pa? O diretso na? Diretso na. Sige, eto na. Ayan, ang ganda ng paksa. Nabusog na ako. May kasama pang dessert. May anghel sigurong natira. 1/3 po ng mga anghel nagrebelde kasama ni Lucifer na naging Satanas Diablo. Ngayon, dyan po sa mga rebelde na yan, may nag-asawa. Kinulong ng Diyos. Tama po. Yung mga nag-asawang mga anghel na yan, kaya sila kinulong, kasi sila nga yung noong magsama sila, nung mga babae, kumuha ng mga asawang babae, pinanganak yung mga higante. Kaya nga naging matindi kasamaan dito sa lupa dahil sa mga higante na yan dahil sila lahi ng mga fallen angels. Ngayon, ano dahilan? Kaya meron uling mga higante sa panahon na ng Israel. Pagkatapos ng bahang gunaw sa panahon ni Noe. Interesado po ba kayo mga kapatid? Ito ang biblical na dahilan. Basa, Genesis 9:11, patuloy hanggang 13. Sundan niyo po mga kapatid. Kausap na po ng Diyos si Noe sa talatang ito. At aking pagtitibay ng aking tipan sa inyo. Tapos na po yung bahang gunaw. Nakalapag na po sa lupa si Noe. Tuyo na po ang lupa nung kausapin siya ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Noe, aking pagtitibay ng aking tipan sa inyo. Hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha. Hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. Tuloy. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Mga kapatid, nakikinig po ba? Nung kausapin po ng Diyos si Noe, meron siyang pangakong binitiwan. Ano pangako ng Diyos kay Noe? Hindi na muling magpapadagsa ang Diyos ng baha sa lupa. Gaya ng ginawa ng Diyos na siya nagpadagsa ng baha sa lupa para lipulin ng masasama. Amen! Amen po! Naintindihan po natin. Nangako ang Diyos kay Noe. Ginamit pa na tanda yung bahaghari, yung rainbow. Yun ang magpapaalaala, yung rainbow na yan, sa pangako ng Diyos kay Noe, na hindi na muling magpapadagsa ang Diyos ng baha dito sa lupa para lipulin ng masasama. Kaya hindi na po mauulit pa yung bahang global. Ano po, yung
yung delubyo universal na tinatawag. Amen! O ngayon, ang Diyos po, mga kapatid, ang Diyos ng Biblia, pag nangako, anong klaseng pangako iyon? Basa, Tito 1:2. Ganito po ang Diyos pag nagbitaw ng pangako sa pag-asa, sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ang Diyos ng Biblia, ang Diyos natin na ating sinasampalatayanan, pagka nangako, ano ang ating maaasahan? Tutuparin niya ang kanyang pangako. Amen. Sapagkat ang Diyos ay Diyos na hindi makapagsisinungaling. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O ngayon, nung kausapin ng Diyos si Noe, nagbitaw siya ng pangako na hindi na muling magpapadagsa ng bahang gunaw dito sa lupa. Yung sinabi ng Diyos kay Noe, tanong ko sa inyo, narinig ba ni Satanas? Narinig ba ng mga fallen angels? Yung mga nasa online. Noong kausapin ng Diyos si Noe, nagbitaw siya ng pangako na hindi na muli siyang magpapadagsa ng bahang gunaw dito sa lupa. Ginamit niya ang bahaghari bilang paalaala ng kanyang pangako na ang Diyos ay hindi makapagsisinungaling. Tapat, pagka nangako, nadinig din ba ni Satanas yun? Narinig din. Nung mga fallen angels, nadinig din. Matindi. Opo, nadinig din nila. Ibig sabihin, hindi nalingid kay Satanas yung usapan na yun. Alam ni Satanas na nangako ang Diyos na hindi na uli siya magpapadagsa ng bahang gunaw. Hindi na mauulit yung baha na yun. Kaya, paano uli nagkaroon ng mga higante sa ibabaw ng lupa sa panahon na ng Israel? Paano, mga kapatid? Paano? Ano natirang ano? Ganito, yung mga fallen angels, mga rebelde, nag-asawa sa mga babae, nagkaanak ng mga higante. Ang ginawa ng Diyos, kinulong na itong mga fallen angels na ito. Kinulong na. Nasa bilangguan na. Tama po. Yung mga higanting anak nila, nalunod sa baha, patay. Nung mamatay, napunta na sa Seol, yung mga higante. Hindi na muling bubuhayin yon. Amen. O ngayon, paano nagkaroon uli ng mga higante sa panahon na ng Israel? Nakalaban ni Moises, ni Josue, ni Haring David. Paano nagkaroon uli ng higante? Yung mga nasa online. Kumbaga ganito, ito ay yung mga rebeldeng anghel, nag-asawa, kumuha ng mga asawang babae, nagkaanak ng mga higante, kinulong na sila ng Diyos, nasa bilangguan na sila. First batch, nakulong na. Kaya nga nagkakaroon ng higante sa lupa dahil sa mga fallen angels. Tama po, yun lang man ang dahilan eh.
Dahil sa pag-aasawa ng mga fallen angels sa mga anak na babae ng mga tao, kaya lumilitaw, sumusulpot yung mga higante. Ano ibig sabihin? Dahil nga nangako ang Diyos kay Noe, hindi na ako magpapadagsa uli ng bahang gunaw. Nadinig ni Satanas. Nadinig ng mga fallen angels. Ganun pala. Sige, isa pa. Isa pa. Another try tayo. Hello? Hello? Kasi may purpose kasi sila, kaya nag-aasawa yung mga fallen angel. Ang purpose nila, mula pa kay Noe, hadlangan ang pagsilang ng Mesiyas. Kasi nangako ang Diyos, nung magkasala ang mag-asawang Adan at Eva, na mayroong ipapadala siya na binhi. Mayroon siyang isusugong tagapagligtas. Ngayon, ang nasa plano ni Satanas at ng kanyang mga kakamping, mga fallen angels, pigilan yun. Hindi dapat matuloy yan. Hindi dapat yan maipanganak. Ano ang pinakamabilis na paraan para mapigilan yon? Pasamain ang lahi ng tao. Ikurap ang lahi ng tao. Para walang Mesiyas na maipapanganak. Nagkakaintindihan po. Kaya nga ang ginawa ng Diyos sa panahon ni Noe, kailangang maitira si Noe, ma-preserve. Kasi mula kay Noe, lilitaw si Abraham. Mula kay Abraham, lilitaw ang Israel. Amen. At mula sa Israel, lilitaw ang Panginoong Heso Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. $70 ang mga nanonood sa YouTube Live. Kung yung 70 na yan, narito po sa Rafaela, ang sikip natin ngayon dito. Diba? Yun ang gustong gawin ni Satanas at ng mga fallen angels. I-corrupt ang lahi ng tao. Pasamain. Para walang tagapagligtas na maisilang. O ngayon, nabigo sila nung una. Tama po. Kasi nga, nandyan yung bahang gunaw. Nilipol yung mga higante. Lipol lahat ng masasama. Tama po. Tapos si Noe na i-preserve. O ngayon, habang tumatakbo ang mga panahon, eto na si Noe, eto na si Abraham, eto na ang Israel, dumating si Haring David, wala pa rin si Jesus Christ sa kanyang pagkakatawang tao. Eto pa rin ang attempt, pagtatangka ni Satanas, na hadlangan yung plano na yon na dumating ang Mesiyas. Kaya ano ulit ang ginawa ng mga fallen angels? Kaya lumitaw uli ang mga higante pagkatapos ng bahang gunaw. Eh di yung ginawa nila ng una, umuhaw uli ng asawa. Tama po? O ngayon, ano uli ginawa ng Diyos? Diyan sa mga anghel na nag-asawa uli. Eh di ganun uli, ikulong. Tama po ba? Kaya hindi na uli mag-aasawa itong mga anghel na fallen angels. Bakit? Alam nila, pagka ginawa nila uli yun, ikukulong sila. At ano pa ang purpose na mag-aasawa sila? Eh naisilang na nga ang tagapagligtas. Amen. Kaya wala nang posibilidad na lumita po uli mga higante. Kasi ang pinanggagalingan lang naman ng mga higante, yung pag-aasawa ng mga fallen angel sa mga tao. Amen. Malino po, masala po, kalugurang pengarit kapatad. Aintindyan niyo po. Aintindyan niyo po ba?
Mga kapatid, mga ka-Bible study, alam na po natin ang dahilan kaya sa panahon ng Israel, meron uling mga higante. Kasi, hindi naman tumitigil si Satanas para hadlangan yung plano ng Diyos na pagliligtas. Kailangang mapigilan ang kapanganakan ng tagapagligtas. Pag pinag-aralan nga natin, mga kapatid, dire-diretso pa rin yan eh. Alam niyo po ba na hanggang sa si Jesus Christ ay isilang, nandun pa rin si Satanas para siya pigilan na maging tagapagligtas. Di ba? Nung siya ipanganak na, si Herodes naman ang kinasangkapan para mag-utos na patayin lahat ng mga sanggol na lalaki 2 taong gulang pababa. Tama po. Lahat ng yan attempt ni Satanas sa buhay ng tagapagligtas. Kaya mga kapatid, salamat po sa Diyos. Hindi napigilan ng tagapagligtas. Amen. Salamat. At ang ating Panginoong Jesucristo na isilang. Ang ating Panginoong Jesucristo nakarating dito sa lupa. Nagkatawang tao at nagawa po niya yung kanyang misyon. Yung maialay ang kanyang buhay sa krus para tayong lahat ngayon ay maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen! Praise the Lord! Hallelujah! Ngayon, ito po mga kapatid, ang hindi nakarkula ni Satanas sa kanong kanyang mga fallen angels. Atin-atin na lang ito. Di kampante si Satanas saka yung mga fallen angels na pwede nilang uling gawin na i-corrupt ang lahi ng tao sa pamamagitan ng pag-aasawa. Ang mga anghel ng Diyos hindi nag-aasawa. Ang mga anghel ng Diyos hindi nag-aasawa. Yun ang nasa Biblia, sinabi ni Jesus Christ. Yung mga nag-asawang mga anghel, hindi nga sa Diyos yun eh. Tama po, hindi anghel ng Diyos yung mga nag-aasawang mga anghel. Anghel ng Diablo yun. Ngayon, ito na ngayon, itong si Satanas at mga fallen angels nila. Akala nila maiisahan nila ang Diyos. Kasi ang Diyos nangako. Hindi na niya pwedeng baliin yung pangako niya. Hindi na siya pwedeng magpadagsa uli ng baha para patayin yung ating mga higanting ipapanganak dyan sa lupa. Yun ang inisip ni Satanas, na may limitasyon na ang Diyos. Hindi na niya magagalaw yung mga higante na yan. Ngayon, ito naman ang desisyon ng Diyos. Para yung mga higante na nandyan na sa panahon ng Israel ay malipol. Hindi na sa pamamagitan ng baha. Ito na ginamit ng Diyos para sila malipol. Basa. Deuteronomio 20. 16, 17. Ganito po nakasulat mga kapatid. Instruction ng Diyos, utos niya sa Israel. Ngunit, sa mga bayan ng mga taong ito na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos na pinakamana, ay huwag kang magtitira ng may buhay sa anumang bagay na humihinga. Kundi, iyong lilipulin sila, ang Heteo, ang Amoreo, ang Kananeo, ang Periseo, ang Hebeo, at ang Hebuseo, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Mga kapatid, mga ka-Bible study, para lipulin ng mga higante sa panahon ng Israel, hindi na ang Diyos ang gagawa ng paraan para sila malipol. Hindi na sa pamamagitan ng baha. Ano na po panlipol? Ang panlipol mismo ng Diyos. Ang Israel, gamit ang kanilang mga tabak, ang kanilang mga espada. Ang utos ng Diyos, lahat ng mga yan, yung mga hindi nyo kalahi na yan, patayin yung lahat. Walang ititira. Yung ibang mga kapatid, nung basahin yan, ba't ika ganun ang Diyos ng lumang tipan? Malupit masyado.
Pati kasanggol, dapat patayin. Yung mga nagbasa ng Biblia na hindi talaga buo ang pananampalataya sa Diyos, nagkaroon sila ng maling pagkakilala sa Diyos. Hindi nila naintindihan, kaya ganoon ang utos ng Diyos. Lahat ng mga masasalubong ng mga Israelita na mga hindi naman nila kalahi, kailangan patayin, walang ititira. Kasi nga, yung mga tao na yan, nilahian ng fallen angel. Ang ginagawa ng Diyos ay preservation. Ma-preserve yung lahi ng mga Israelita. Hindi kasi pwedeng makontaminate ang Israel eh. Kaya nga kahit mag-asawa sa ibang lahi, bawal din sa mga Israelita. Kasi kailangang maisilang si Jesus Christ. Amen. Nagkakaintindihan po. Akala ni Satanas at ng mga kakampi niyang mga fallen angels, hindi na sila pwedeng galawin ng Diyos. Kasi yung baha, hindi na pwede yun eh. Nangako siya. O ito ngayon ng Diyos, mismo ang Israel, ang kanyang gagamitin para lipulin lahat ng masasama na yan, kasama yung mga higante. Amen. Praise the Lord, hallelujah. Kasi nga yung binhi na si Jesus Christ, dapat makarating sa lupa, dapat maipanganak yun sa anumang paraan, mga kapatid. Makarating siya rito. Kumbaga, hindi pwedeng hadlangan yun eh. Kailangan matuloy, kaya nga hindi pumayag ang Diyos. Diyan sa mga ginagawa ni Satanas na gusto niyang pasamain ang lahi ng tao, nandiyan ang mga fallen angels, inulit-uli yung pag-aasawa sa mga babae. O sabi ng Diyos, hindi nga ako magpapadagsa ng baha dahil nangako nga ako. O mismo ang Israel naman, ang uutusan ko para lipulin lahat ng masasama na yan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Matagal na po ang labanan na yan ng Diyos at ni Satanas, mga kapatid. Kung ano ang kilos ng Diyos, susubukan ni Satanas na hadlangan, hindi naman niya mapigilan. Kasi mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Kaya kailangang makarating sa lupa ang tagapagligtas. Ang binhi na ipinangako, Henesis 3:15. Basahin natin. Matatapos ko po ang paksa, mga kapatid. At papag-aalitin ko ikaw at ang babae at ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kausap ng Diyos yung ahas. Sabi ng Diyos sa ahas, papag-aalitin ko ikaw at ang babae, ang iyong binhi at ang kanyang binhi. Binhi ng babae po ang binabanggit. Ngayon, sino katuparan yan? Nung babae at yung kanyang binhi. Basa, Galatia 4:4. Ito po nakasulat. Tatapat, nang dumating ang kapanahunan, ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Sino po yung babae? Si Maria. Sino po yung binhi? Ang aniyang anak na si Jesus Christ. Amen. Tandaan natin, binhi ng babae, si Jesus Christ, binhi ni Maria. Walang Jose doon. Walang Jose. Tama po. Nabuntis si Maria, nagdalang tao, hindi sa pamamagitan ng lalaki. Sa kapangyarihan po ng Diyos yun. Amen. Kaya, ang ating paksa, mga kapatid, pag binalikan natin, lahat ng tao mabubuhay maguli. Amen. Sumasampalataya at hindi sumasampalataya, mabubuhay maguli. Amen.
mabuti at masamang tao, mabubuhay maguli. Amen. Yung mga patay na hindi na muling mabubuhay, sino sila? Yung mga higante. Yung mga anak ng mga fallen angels. Mga Nephilim, mga Rephaim. Higante lang po yan ang tawag niya, higante. Mula sa mga fallen angels. Hindi na sila muling bubuhayin pa. Ang mga higante na yan. O ngayon, ano mangyayari sa kanila, Brad Willie? Diyan sa mga higante na yan, na mga Nephilim, Rephaim, hindi po ba sila nasa Sheol? Nandun na po sila sa Hades, sa impyerno. O ano ba ang mangyayari sa lahat ng nasa Hades o impyerno? Basa, Apokalipsis 20 at 14. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan sa makatwid ay ang dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, mga ka-Bible study, ano ang magiging wakas ng mga higante, ng mga Nephilim, ng mga Rephaim? Kasi sila, nakalagay na sila sa Hades. Nandun sila, nakakulong sila doon. Hindi na kailangan silang buhayin pang mag-uli. Kasi mismong yung Hades na yan, yung kinalalagyan nila, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kasama silang ibubulid. Ang Hades at lahat ng laman ng Hades. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa Hades po ang destinasyon ng mga higante na yan. Dahil sila'y mga produkto ng mga fallen angels na sila yung nagtangka na pigilan ang pagsilang ng tagapagligtas. Ang gagawin ng Diyos, diretso na sa dagat-dagatang apoy. Yung mismong yung Hades na kung saan sila naroroon, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kasama na sila. Ngayon, sino pa ang nandoon sa dagat-dagatang apoy? Basa, 20 Gs ng Apokalipsis. At ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta at sila'y pahihirapan araw at gabi, magpakailan-kailanman. Mga kapatid, yung dagat-dagatang apoy, sino-sino po ang magsasama-sama ron? Ang diablo, tapos nandun na rin ang hayop at ang bulaang propeta, kasama na rin yung mga Rephaim, Nephilim. Kasi mismong yung Hades, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Lahat ng mga kampon at kakampi ni Satanas, makakasama niya sa apoy na walang hanggan. Basa, Mateo 25:41. Ito po mga kapatid. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa diablo at sa kanyang mga anghel. Mga kapatid, mga ka-Bible study, makinig po tayo. Yung apoy na walang hanggan, yung dagat-dagatang apoy, para kanino po talaga iyan? Para sa diablo at sa lahat ng kanyang mga kampon na mga anghel. Amen. Ang tao po ay hindi nilikha ng Diyos para niya dalhin dyan. Hindi ginawa yang dagat-dagatang apoy para sa tao. Ginawa ang dagat-dagatang apoy para sa diablo, sa lahat ng kanyang mga kampon na masasamang anghel. Tama po. Ngayon,
may mga tao, tinataboy ni Jesus Christ. Diyan sa apoy na walang hanggan. Magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, pa sa apoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Bakit may mga tao po, doon sila mapupunta sa apoy na walang hanggan? Na yan naman pali para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Bakit po mga kapatid? Kasi may mga tao, yun ang kanilang pinili. Si Satanas, ang dyablo, ang kanilang piniling kampihan. Kaya, pag sila'y napunta sa dagat-dagatang apoy, sino po ang may kasalanan? Hindi po ba wala namang kinalaman ng Diyos doon? Hindi niya kagustuhan na kahit isang tao'y mapunta sa apoy na walang hanggan? Tama po? Pero bakit po may mga tao doon mapupunta sa apoy na walang hanggan? Kasi yun ang ginusto ng tao. Yun ang kanyang pinili. Ang Diyos kasi natin mga kapatid, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pero hindi niya ipipilit ang kanyang sarili sa atin. Hindi niya tayo pipilitin, mga kapatid. Yung kaligtasan, ibinibigay niya para sa lahat ng tao yan. Ngayon, may mga tao tinatanggihan ng kaligtasan. Inaayawan. May mga tao ang gusto yung kapahamakan. Mga kapatid. Ang gusto si Satanas. Kaya, mga kapatid, mga ka-Bible study, maging matalino po tayong pumili. Meron tayong free will, kalayaang pumili. Gamitin natin ng wasto yung kalayaang pumili na yan. Sino ba ang ating pipiliin? Ang Diyos? Very good. Si Jesus Christ? Very good. Ang Holy Spirit, very good. Pero pag si Satanas ang pinili mo, ano tawag doon? O mga kapatid, mga ka-Bible study, yung ating paksa, maliwanag po ba? Lahat ng tao, bubuhayin mag-uli ng Diyos. Kung yan ay sumasampalataya, hindi sumasampalataya, bubuhayin mag-uli ng Diyos. Kasi yung mga sumasampalataya, para makasama niya sa kaligayahan, makasama sa paghahari sa loob ng 1,000 taon, makasama niya sa walang hanggan na kaligayahan. Tama po. Pero yung masasama, hindi sumasampalataya, bubuhayin ng Diyos. Para sila naman po ay papanagutin sa lahat ng kanilang mga ginawa. Pagbayarin. Ano po? Sa apoy na walang hanggan. Kasama ng dyablo at ng lahat ng kanyang mga anghel. Yung mga patay na binanggit ng propeta Isaias na hindi na kailangan pang muling buhayin ng Diyos, yun po yung mga produkto ng mga fallen angels. Yung mga giants na mga Nephilim, mga Rephaim. Dahil sila'y hybrid, hindi tao, hindi anghel. Ano po? Walang kailangan pa na, walang dahilan para sila buhayin pa muli ng Diyos. Pagka ang Hades binulid sa dagat-dagatang apoy, kasama ng mabubulid, yung mga laman nung Hades, yung mga higanti na yon, yung mga Nephilim at mga Rephaim. Hanggang dito po ang ating paksa, mga kapatid, mga ka-Bible study. Salamat po sa Panginoon at nakatapos po tayo. Mas maaga pa, no? Tama-tama sa mga kapatid sa malalayo, hindi po kayo gagabihin sa inyong biyahe. Yan po sa ating mga nasa YouTube Live na ating mga nakasama. Pakita mo lang yung mga nandyan po sa YouTube Live, kung ilan pa sila dyan.
pakitaas. 70 ang nasa YouTube Live na talagang tinutukan po ang ating Bible study. Natapos po natin ang ating paksa. Ano? Talaga namang yung pasalamat, pwedeng matapos po ng isang araw yan. Kahit ng ilang oras lang. Ano po? Mula alas 8, start tayo. O alas 3, tapos po yung paksa. Sa apalit lang naman talaga pinapahaba no? Talagang kailangan gawing 3 araw kasi kailangan mapaubos yung mga paninda. Dito wala naman tayo ganon na mga panindang ipapaubos. Kaya nating tapusin ang paksa, ang pasalamat ng maghapon lamang po mga kapatid. Bitin pero solve. Nabitin pa? Ako nga wala nang boses Ayan. Salamat po sa inyong lahat, sa ating mga kapatid at mga ka-Bible study na nakasama natin sa araw na ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Paalam na po. God bless po sa ating lahat.